Hey guys! Welcome back to the channel ko saan pelikula ang bida. Dito pag-uusapan natin ng mga movie recaps, trending films at mga upcoming movies na dapat nyong abangan. Let's dive in! Isipin mo, inimbitahan ka ng isang pamilyang kakakilala mo lang. Mabait, hospitable, parang perfect. Pero habang tumatagal, may mga maliliit na bagay na hindi mo maipaliwanag. Mga tingin, mga kilos, mga desisyon na parang may mali. Sa simula, iniisip mo lang na baka kultura lang nila. Pero doon nagsisimula ang pinakadelikadong trap, yung pag-ignore sa sariling instinct. Dahil minsan, ang tunay na horror hindi nanggagaling sa multo, kundi sa pagiging polite natin, kahit alam nating may mali na. At ito yung kwento ng isang pamilya na pinili na magtiwala, kahit unti-unti nang sinisigaw ng lahat ng signs na tumakbo na sila. Nagsimula ang lahat sa isang bakasyon kung saan nakilala ng mag-asawa ang isa pang pamilya. Friendly, charismatic, at madaling pakisamahan. Sa ganitong setup, natural lang na magbukas ang loob nila agad. Pero dito pa lang, makikita na natin yung unang layer ng tensyon, yung sobrang bilis ng connection na sa totoong buhay minsan red flag na. Habang nagkakausap sila, mapapansin na yung isang pamilya ang dominante. Sila ang nagdidikta ng energy, sila ang naglilid ng conversation. At kahit mukhang harmless, ito yung subtle power dynamic na madalas hindi napapansin hanggang sa maging control na siya. Pagbalik nila sa normal na buhay, biglang dumating ang imbitasyon. Bisitahin sila sa kanilang bahay at kahit may konting hesitation, tinanggap pa rin nila dahil sa social pressure. Ayaw nilang magmukhang rude. At dito nagsisimula ang pinaka-critical na decision sa buong kwento, yung pagpili na sumama kahit may gut feeling na mali. Pagdating nila sa bahay ng inimbitahang pamilya, una mong mapapansin yung isolation. Malayo, tahimik, parang hiwalay sa mundo. At sa horror psychology, ang ganitong setting ay hindi lang aesthetic, kundi simbolo ng pagkawala ng control at escape. Sa unang gabi, maayos ang lahat. Food, usapan, hospitality. Pero may mga maliliit na discomfort na nagsisimula ng pumasok. Mga joke na medyo off, mga kilos na parang disrespectful pero pinapalampas lang. At dito natin makikita kung paano unti-unting nag-a-adjust ang victims sa abnormal behavior. Habang tumatagal ang stay nila, lumalabas na ang tunay na ugali ng host. Masyadong controlling, walang boundaries, at minsan outright disrespectful. Pero ang mas nakakatakot, hindi sila umaalis dahil sa psychology ng politeness. Mas pinipili nila magstay kesa mag-confront. May mga eksena kung saan pinapahiya sila subtly. Parang biro lang pero may halong dominance. At sa ganitong dynamics, ang victim kadalasang napapaisip, ako ba yung may problema? Ito yung psychological manipulation na unting-unting sumisira sa confidence nila. Kahit may pagkakataon na pwede na silang umalis, may nangyayaring dahilan para manatili sila. Isang bagay na naiwan, isang sitwasyon na kailangan nilang ayusin. At dito makikita kung paano ginagamit ang situational traps para panatilihin ng kontrol. Habang mas tumatagal sila sa bahay, mas nagiging uncomfortable ang sitwasyon, lalo na sa paraan ng pagtrato ng host sa sarili niyang anak. May halong coldness at control na hindi na normal. At dito nagsisimula mag-shift ang takot. Hindi na lang para sa sarili nila, kundi para sa bata. Napapansin din nila na parang may tinatago ang pamilya. May mga bagay na hindi sinasagot ng diretso, may mga kwento na hindi nagmamatch. At sa ganitong klaseng narrative gaps, doon pumapasok ang paranoia. Yung pakiramdam na may mas malalim na nangyayari na hindi pa nila nakikita. May isang punto na pilit na nilang gustong umalis. Ramdam na nila na may mali. Pero dahil sa guilt, sa pagiging mabuting bisita, nag-hesitate pa rin sila. At ito yung pinaka-realistic na horror element. Hindi ang kalaban, kundi ang sarili mong pagdadalawang isip. Sa bawat pagkakataon na pwede silang makatakas, laging may nangyayaring pumipigil. Either emotional manipulation o situational pressure. At dito natin makikita kung paano binubuo ang isang psychological cage. Hindi gamit ang kandado, kundi gamit ang control at guilt. Unti-unti nang nawawala ang sense of safety. Kahit sa simpleng interaction, may tension na agad. Ang mga salita ng host, kahit casual, may halong threat. At dito, nagiging malinaw na hindi na ito simpleng awkward visit, kundi isang controlled environment kung saan sila ang target. Napapansin din na hindi na sila komportable kahit sa sarili nilang desisyon. Lagi silang nagsisecond guess. At ito ang epekto ng psychological pressure. Nawawala ang tiwala mo sa sarili mong instincts. Kahit yun na ang pinakadapat mong pakinggan. May mga eksena na parang sinusubukan silang i-push beyond their limits. Socially, emotionally, kahit morally. At sa ganitong sitwasyon, ang tunay na tanong ay hindi na ano ang mangyayari, kundi hanggang saan sila papayag. Ang dynamics ng power ay tuluyan ng nag-shift. Mula sa pagiging bisita, naging parang captive na sila. At ang pinaka nakakatakot, wala pa ring malinaw na threat, pero ramdam mo na hindi na sila ligtas. Sa puntong ito, ang takot ay hindi na loud o dramatic. Ito yung silent dread. Yung tipong alam mong may mangyayaring masama pero hindi mo alam kung kailan. At yun ang mas nakakapraning kaysa sa instant danger. Unti-unti nang bumibigay ang emotional state nila. Nagiging reactive, nagiging defensive, at minsan
nagiging passive na lang. At ito ang goal ng manipulation. Sirain ka muna emotionally bago ka kontrolin physically. Dumating ang moment na hindi na nila kayang i-deny ang realidad. May mali at delikado na sila. Hindi na ito gut feeling lang, kundi malinaw na threat. At dito nagkakaroon ng shift sa mindset nila, from politeness to survival. Sinubukan nilang gumawa ng move para makaalis, pero hindi na ganun kadali. Dahil habang sila ay nag-a-adjust pa lang sa katotohanan, ang kabilang side matagal nang kontrolado ang sitwasyon. At dito makikita ang imbalance power. Ang pinaka-critical realization, hindi lahat ng mabait ay safe at hindi lahat ng discomfort ay dapat i-ignore. At minsan, ang pagiging polite ay nagiging dahilan kung bakit ka napapahamak. Sa final stretch ng kwento, tuluyan nang nawawala ang illusion ng normalcy. Lumalabas ang tunay na intensyon ng host at dito nagiging malinaw na matagal na silang nasa isang dangerous situation. Hindi lang nila pinapansin. Lahat ng maliit na red flags mula simula ay nagko-connect. Parang puzzle na ngayon lang nabuo at ito yung realization na masakit tanggapin. Hindi ito biglang nangyari. Unti-unti nila itong hinayaan. Ang tensyon ay hindi na lang physical, kundi psychological payoff ng lahat ng choices nila. At dito natin makikita kung paano ang isang simpleng desisyon, ang hindi pag-alis, ay pwedeng mag-lead sa worst case scenario. Ang kwento na ito ay hindi lang tungkol sa kung ano ang ginawa ng antagonist, kundi tungkol sa kung ano ang hindi ginawa ng victims. Dahil minsan, ang tunay na danger ay hindi yung obvious na masama, kundi yung mga pagkakataong pinili mong manahimik. Ipinapakita nito kung gaano kalakas ang social conditioning na mas pipiliin nating maging polite kaysa maging safe. At yun ang pinaka-scary na realization. Kaya kang ilagay sa peligro ng sarili mong kabutihan. Sa huli, ang tanong hindi ano ang gagawin mo kung may masamang tao, kundi makikinig ka ba sa sarili mo bago pa maging huli ang lahat. Minsan, hindi mo kailangan ng jump scare para matakot. Kailangan mo lang ng sitwasyon na sobrang realistic na pwedeng mangyari sa kahit sino. At ito yung klase ng kwento na hindi lang pinapanood kundi nararamdaman. Dad, stop! It's your hand in the leg! Shit! At ayun na nga ang kwento mga karelkada. Kung nag-enjoy ka sa video ito, don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa mga bagong movie contents natin. Hanggang sa susunod mga karelkada, lights up, popcorn ready, and kita-kits sa next movie trip.